Biro mo 21 yung total. Nangyari ba yan sa ABS-CBN? Di ba hindi? Nangyayari ba yan sa GMA? Di ba hindi? Di ba? Bakit nila sinisingle out ang SMNI? Kasi dito nagsasabi ng totoo. Dito sinasabi yung tungkol sa Maharlika Fund, tungkol sa napaka-corrupt na BICAM na yan, yung pinaka-corrupt na budget na yan. Nagsasabi tayo ng totoo dito. So ako, proud ako sa SMNI kasi alam ko, years from now, once nalampasan natin ito at malalampasan natin ito, kasi yan ang kasaysayan, talagang kwento lang natin ito. Tataginting talaga ang SMNI. People will look back to the time in history when yung SMNI hindi pumayag na tumahimik kahit na grabe na yung bigat ng kamay ng Marcos administration. Ma'am, sa nakalipas po na mga araw o mga linggo, ay ilan pong mga pro-DDS o pro-Duterte vloggers and influencers ang na-take down po ang kanilang mga Facebook pages o maging siguro yung mga YouTube channels. And as of noong February 20 po ng ngayong taon, ang SMNI naman po, yung isa sa mga YouTube channel po ng SMNI, ay nawalan po ng access yung isa sa mga channel handlers. As of February 20, Doc Lorraine, nasa 21 pages and channels na po ng SMNI ang na-terminate under the Marcos administration. Now po yung tanong ko, Doc Lorraine, sa tingin niyo po ba sa ilalim po ng kasalukuyang administrasyon at sa nangyayari po ngayon dito sa pag-terminate, pag-censor ng mga Facebook pages at mga YouTube channels, may kinabukasan pa po ba ang malayang pamamahayag dito po sa ating bansa? Alam mo, Jason, Admar, mga kababayan, siguro I'm a very hopeful person kasi ang tingin ko kasi talaga dito, hindi naman depende sa kanila yan. No? Sa ilusyon nila, tingin nila depende sa kanila yan. Pero yung kalayaan kasi hindi mo kailangan humingi ng permiso kahit na kanino. Yan ang totoong malayang tao. Yan ang totoong malayang press. No? Tignan mo naman ang SMNI. Pinagbobomba na tayo, di ba, kung ano-anong karahasan at pagpanunupil ang ginawa sa atin. Government agencies na nakakahiya na, di ba? Halatang halata. Pero tuloy-tuloy lang ang SMNI. No, sa akin kasi walang option eh. Hindi option yung titigil tayo. Kasi nga, katulad ng sinabi ko, ang freedom, ang press freedom, ang freedom of expression, yun talaga, binabantayan talaga yan. At dapat tuloy-tuloy tayo. Biro mo 21 yung total. Nangyari ba yan sa ABS-CBN? Di ba hindi? Nangyayari ba yan sa GMA? Di ba hindi? Di ba? Bakit nila sinisingle out ang SMNI? Kasi dito nagsasabi ng totoo. Dito sinasabi yung tungkol sa Maharlika Fund, tungkol sa napaka-corrupt na BICAM na yan, yung pinaka-corrupt na budget na yan. Nagsasabi tayo ng totoo dito. So ako, proud ako sa SMNI kasi alam ko, years from now, once nalampasan natin ito at malalampasan natin ito, kasi yan ang kasaysayan, talagang kwento lang natin ito. Tataginting talaga ang SMNI. People will look back to the time in history when yung SMNI hindi pumayag na tumahimik kahit na grabe na yung bigat ng kamay ng Marcos administration. At nakakapagtataka rin, Doc Lorraine, na tila parang mabilis yung aksyon laban dito sa mga SMNI affiliated pages and channels. Pero kung sa ibang media entities po na may paglabag din umano sa community standards ay hindi naman po napaparusahan. At maging yung mga iba ring mga social media entities at yung mga nasa ibang media platforms ay kung may malakas na opinyon laban sa administrasyon ay hindi naman nangyayari to sa kanila. Yes. Again, it's a clear sign of the kind of power that SMNI has, di ba?
Kasi kahit saan ka naman pumunta, kahit sa Hong Kong, kahit sa Japan, yun talagang pinapakinggan ng mga taong, mga kapabayan natin. So, yung a few weeks ago natanggal yung Facebook account ko, tsaka sila Crisette Laureta Chu, Mm-mm. sila basta kami, di ba? So, halatang halata naman talaga, halatang halata going towards an election and having all these serious issues against the Marcos administration, gusto talaga nilang patahimikin tayong lahat dito, di ba? Yung tungkol sa BICAM, tungkol sa, tapos maraming distraction yung sa impeachment ng Vice President, no? Gusto nila walang magki-criticize, no? Pero ano ba sinasabi ng kasaysayan? Nangyari na ito. Nangyari na ito kay kapangalan niya, Ferdinand Marcos Sr. Ginawa din ito ni Ferdinand Marcos Sr. Ano nangyari sa kanya? Diba? Sinipa siya ng Pilipino. Diba? So, marunong lumaban ang Pilipino. Pero hindi rin natin makakaila, Doc Lorraine, na itong ginagawa ng kasalukuyang administrasyon laban nga dito sa mga pages at channels ng SMNI ay maaaring magkakaroon ito ng negatibong imahe. Pagdating naman po, kung titingnan natin sa global arena, ay ganito pala yung ginagawa sa mga media entity na tumutulig sa kasalukuyang administrasyon. Correct. Correct. That's correct. Yung nakakaawa dito kay Bongbong Marcos, para hindi yata siya talaga estudyante ng kasaysayan. Parang iba yata yung natutunan niya dun sa nangyari sa buhay nila na inuulit niya, no? Parang ang natutunan niya ay ulitin na naman yung pagkakamali nila, 'di ba? Pero hindi nila alam, parang hindi niya alam, no, na the name Marcos in the global community is synonymous with plunder, with human rights abuses such as this, no, yung silencing of the press and of the Filipino people, pambubusal, 'di ba? So definitely, no, at malalaman ng mundo 'yan, ipapaalam natin. Marami nang gumagalaw ngayon para mabuko yung pagkapasista ng Marcos administration. Meron pa nga ako narinig na isang police general ba yun, or I'm not so sure, but he used the word, may paglalagyan kayo. Imagine, no? Imagine. I never heard that during PRRD's time or even other presidents. I never heard that. Except siguro nung panahon ni Marcos, except that I was still a little girl. No, pero ngayon naririnig mo na yung ganyan. Para talaga tayong pinagbubuhatan ng kamay ng mga ito. No, at kailangan malaman ng mundo yan. Buti na lang, andyan yung mga OFWs natin, ang mga kapatid. Buti na lang ang mundo ngayon ay mas maliit ngayon dahil sa internet. So buti na lang aabot ito sa United Nations, sa European Parliament. Isusumbong natin ito sa mundo, ang ginagawa ni Bongbong Marcos sa ating mga Pilipino, sa ating lahat dito.